Magandang gabi mga kamutya, mga kagimat. Ito na naman po, si Pepeng Agimat TV para magbahagi sa inyo ng isang mapagkukuhanan ninyo ng kaunting kaalaman. Sa ngayon po guys ay papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng botelya de guerra. Ito po ay pangdepensa spiritual at physical. Ngayon po, ito po ang mga gagamitin na mga materyales. Sisimulan na po natin. Ito po, ito boteng lagayan. Yan po. Ang una nating ilagay, dito naman po kahit anong unahin, pwede naman. Unahin natin tong dahon ng kurutan. Ito po ganito rin yung mga nilalagay sa mga baon ng nyog kung lalagyan man nila ng para sa kabal. Ito po para titirang kurutan na mga panglagay sa mga gamit na kasi ito po, ngayon kahit na ito'y gustot-gustutin nyo, hindi ito masira dahil ito, hindi ito hindi mapunit. Dahil ito po ay nagtataglay ng kapangyarihan sa kabal. Unahin na po nating ilagay ang dahon ng kurutan. Ayan na po, nasa loob na. Susunod ko naman po itong itong mutya ng tubig kasi napakaganda po nito pag sa labanan. Ikaw ay magkakaroon ka ng invisibility pag ikaw ay nasa panganib na at ito ay kayang sumira ng mga sandata lalo na ng baril. Kaya ito yung maganda rin to panlagay sa loob nito kasama ng mga mutya na pandigma. Ayan po. Ngayon po isunod natin ay itong pulang corales. Ayan. Ito po karugtong niya nitong malaki. Ayan. Ito po para naman to sa mga masamang elemento, sa mga kulang, barang, palipad hangin. Lagyan na rin po natin ito. Isunod na rin po natin, isa pang nagtataglay din ng kabal, ito pong mutya ng kulog. Na ito'y may kakayahan itong maproteksyonan ka sa isang sigaw mo lamang. Matatakot sa iyo ang iyong mga kaaway. Dahil po ang mutya ng kulog ay may kapangyarihan na parang singlakas ng kulog ang sigaw mo sa taong kinagagalitan mo. Yan. Tapos, isunod po natin itong Gumamelas salis. Alam naman natin po lahat, mga tingero, mga kamutya, mga kagimat, na itong Gumamelas salis ay nagtataglay din po ng kabal. At ng kabal sa katawan, pampaswerte, pero ang atin dito, yung partisipasyon niya tungkol sa mga kabal at kunat ng katawan. Kaya isasama na rin po natin to dito. At saka isa rin po itong proteksyon sa mga masamang elemento. Ayan. Tapos susunod po natin itong mutya ng putik. Ito pong mutya ng putik, ito yung nabubuo sa putikan na bilog na parang jolen.
Tumitigas po ito. Pag ito'y tumagal na, ito'y nagiging bato na. Ito po'y nagtataglay ito ng tagabulag. Kaya isama natin siya dito. Isusunod din po natin itong sinag-araw na corales. Dahil ito po'y pangontra rin ito sa mga masasamang espiritu. Panlaban din sa mga pangontra din sa mga kulam, barang, palipad hangin. Kaya isama na rin po natin siya dito. Ayan. Marunong kulam dito. Susunod po natin ay itong laki. Ito na lang. Itong batong lampasan. Kasi kailangan nito, syempre pag halimbawa pag napalabang ka o mapaaway man, ay hindi ka makikilala ng iyong kaaway. Lalo't ganito, itong pagkalampasan nito, kasama na rin yung tagulilong niya dahil ito may nakauslipang isang batong maliit. Kaya napakaganda po nitong mutya na to. Sama na natin dito. Tapos po, isama na natin tong maliit na batong kidlat. Ito po, pangil ng kidlat na ayan, napakaganda. Maliit lang siya pero ang ganda niya, kakaiba. Tulis. Ayan. Ito po ay para sa bilis, liksi at tapang. Ayan, lagyan natin yan dito. Ngayon ay itong mutya ng uling. Alam naman po natin lahat, itong mutya ng uling ay napakabisa nito. Ito po ay talagang subok na. Marami na pong nagsasabi na subok na itong mutya ng uling. Na pag ikaw ay napunta sa medyo madilim na lugar, wala na. Hindi ka na makita na naghahabol sa iyo. Kaya kailangan po natin ilagay yan dito. Tapos, lagyan din natin siya yung para sa kaligtasan. Ito pong mutya ng bayuko. Kung tawagin ay Shiba ay sa India ang tawag dito. Isama na rin po natin dito yan. Yan. Para solid na solid. Okay. Tapos po, kailangan pagka ganito kasi, pag puro mutya, ang mutya po kasi hindi naman kailangan dasalan pa to eh. Ito po kusang gumagana naman ho. Samahan na lang po natin ang bato ara. Ayan po. Bato ara. Kasi ang bato ara, siya po ang nagpapalakas ng kapangyarihan ng mutya. Huwag na lang po. Itong isa na lang. Itong isa na lang po, bato ara din naman ito. Siya ang nagpapalakas ng kapangyarihan ng mga mutya. Kahit na walang dasal-dasal. Ayan na po ang bahala dyan, ang bato ara. At ang bato ara rin po, alam din po natin na maganda rin po ang bisa niyan. Yan ay tungkol sa mga sugal at pampalakas ng mga mutya. Tapos, samahan na rin po natin ang andok. Yung pong para sa rabies at saka sa kamandag ng ahas. Kasi mapunta ka mo sa mga bundok, at least iwasan ka ng ahas. Ganun po yun. Ayan. Isasama ko na rin po, dahil kasya pa naman, isasama ko na yung mutya ng salsagan, yung pinakita ko sa inyo. Ayan po.
Yan. Sama natin dito. Tapos, meron pa ba? Ito. Ito na po ang pinakahuli. Parang wala na akong maisip na ilagay dito. Ito na po. Yung piraso po ito ng leklay. Isama ko na dito. Ayan. Yung dati po yung inayos ko yung leklay ko, kinorte ko na parang paano. Itong leklay na to. Napingas yan dito banda. Ito po. Sama ko na dito. Ayan. Okay na. Pero kailangan din natin lagyan din ng kahit paano paganda rin yun eh. Puting corales. Wala na po. Wala na po yung, hindi ko makita yung puting corales. Sasamahan din po natin siya ng blue alum o asul na tawas para po sa lason may panlaban tayo. Para kompleto. Ito po sinasabing spiritual, physical na digmaan, ready na. Ganun po yun. Yan. Okay na po yan. Tapos, sasamahan ko na din po ng orasyon para sa kabal at kunat ng katawan. Yan po. Yan, okay na. Kompleto na. Ito po. Pwede po itong lagyan ng langis, pwede namang hindi. Nasa akin lang yon kung lalagyan ko o hindi ng langis. Pero ito po, itong solid na Botella de Guerra. Ito po. Talagang kompleto sa pandepensa at pamproteksyon sa physical man o spiritual. Yan po. Sana po yung nagustuhan nyo ang pinakita ko sa inyo. Salamat po sa mga nag-subscribe, sa mga laging nanonood ng mga videos ko. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe naman po. Para napapanood nyo, ay pakiclick notification bell para napapanood nyo ang mga nag-upload kong video. Maraming salamat po at magandang gabi.